My God, why have you forsaken me? Matthew chapter 27, verse 46. About the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Nang mag-alas 3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. Nang ibig sabihin, hey, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa Book of Mark, ang gamit ay Eli o salitang Aramaic. Sa Book of Matthew, gamit ay Eloi, Hebrew na salita. Parehas lang ang ibig sabihin, Diyos ko or my God. Ang iyak ni Jesus noon ay kabuuan at kaganapan ng mga talata ng awit na libro. Psalms chapter 22 verse 1 sa Aramaic na salita. Sa mga oras na iyon, si Jesus ay nakakaranas ng pag-abandona at kawalan ng pag-asa o tulong mula sa taas na magre-resulta sa pagbuhos ng banal na galit sa Kanya bilang taga-ako ng buong kasalanan ng tao. Forsaken is a strong expression for personal abandonment. In some sense, Jesus had to be cut off from the favor and the fellowship of the Father that He had been His eternally. He was bearing the sins of His people and therefore enduring God's wrath. Makikita na nagbibigay ng pananampalataya at pananalig si Jesus sa pagtawag sa Diyos Ama, sa pagbanggit ng my God, o Diyos ko. Siguradong alam niya na mamamatay siya dahil yun ang dahilan at kahihinat na ng buhay niya pagpunta niya sa lupa. His cry, uttered with a loud voice, expressing the struggles of abandonment and also telling the bystanders and the world that he was experiencing God's forsakenness for the salvation of others. Again, in Aramaic, Jesus called to God, Eli, Eli, sounds similar to the Hebrew name Elijah. Bystanders misunderstood him as calling the prophet. Bilang mananampalataya, bilang tagasunod ni Kristo, bilang Kristiyano, tayo dapat ang inabandona ng Diyos. Tayo dapat ang nakaranas o makararanas ng kawalan ng pag-asa. Pero si Jesus ang tumanggap ng iyon para sa atin.